Welcome to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, itago mo po ako sa pangalang JD. Relihiyoso akong tao, my ex-girlfriend, at aktibo sa simbahan. May nakilala akong lalaki roon na ako ang nag-guide sa kanya. At kuya ang tingin niya sa akin. Hindi hamak kasi na matanda naman talaga ako sa kanya ng mga 3 taon. Nag-aral siya sa paaralan ng simbahan para maglingkod. Noong bakasyon, dinala niya ako sa probinsya nila, kung saan mas nakilala ko siya at ang pamilya niya. Doon ko nalaman ang mga problema niya, lalo na po sa mga taong nagja-judge sa kanya. Nakita ko kung paano siya husgahan nito. Mula tingin na alam mong may halong panghuhusga hanggang sa salita. Sabi ko sa kanya, hayaan na niya. Magpatuloy na lamang siya sa buhay, lalo wala naman siyang tinatapakang ibang tao. Bagong taon, muli niya akong isinama sa kanila. Ay, galing. Nagsosolo, di niyo ako sinasama. Charot. Muli akong isinama niya sa kanila. Magkatabi kami sa higaan na natulog. At aminin ko na noong mga oras na yon, natukso ako sa kanya. Hello, uy! Hala! Anong tinukso? Kawawa. Ganun ba? Hindi ba lang? Natukso. Balik tayo sa pagbasa. Sinadya kong hawakan ang matabang saging niya. Hello, uy! Hala, uy! Sa totoo lang, iba na kasi ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa ikalawang gabi ng aming pagtabi, muli ko na namang nahawakan ang kaniyang sandata. Hello, uy! Sa pag-aakala na mahimbing na naman ang kaniyang tulog. Pero matapos kong gawin yon, agad siyang bumangon ng kama. Lumabas sa kwarto, hindi man lang niya ako pinagsabihan o kung ano paman. Hanggang sa bigla na lang nangyari ang lahat. Nakabalik na kami sa simbahan. Teka lang, bakit mo dinitalya? Bakit fast forward? Hello, uy! Ito na, nakabalik. Alam mo, very chismosa ka, girl. Nakabalik na kami sa simbahan na kung saan doon na rin nagsimula ang relasyon naming dalawa. Nagawa ko na rin kumuha ng trabaho para masuportahan siya sa kanyang pag-aaral hanggang makagraduate siya. At sa loob ng 4 na taon ng relasyon namin, nagkaroon kami ng ups and downs hanggang sa dumami ang problema sa buhay ko na nakaapekto sa aming dalawa. Oh, no! Nalalamig ang aming conversation kahit nakakapagbigay ako financially. Hanggang sa dumating na yung araw na nagpaalam siya na tapusin na kung ano man ang meron sa aming dalawa. Oh, no! Hindi dahil sa pagkukulang ko, kundi dahil kung magpapatuloy daw kami, mapapalayo siya sa Panginoon. Nararamdaman niya na rin na hindi na siya masaya sa relasyon naming dalawa. Aminado ako, naging moody ako. May mga naging pagkukulang ako. Ginawa ko, umalis ako ng simbahan at umuwi ako sa pamilya ko. Doon na rin na binlock niya na ako sa FB. Ngayon, Mama Colleen, parang gusto ko siyang habulin pa. Ayusin ang aming dalawa. Yung relasyon namin. Kaya lang, paano? Huwag niyo sana akong i-bash. Respect na lang po. At sobrang kailangan ko lang talaga ng payo mo, Mama Colleen.
Muli, ako si JD at ito ang aking Heart to Hearts with Mama Colleen. Heart to Heart with Mama Colleen. Heart to Heart with Mama Colleen. Heart to heart sa umaga. Ayun na nga. Binalaan tayo ka-winner ha. Oo, sa dulo ng kanyang letter, bawal mang bash, umayos ka. Magtimpi ka. Oo, pero hindi, seryoso na, seryoso. Oo, pinapasaya lang natin yung umaga. Ang aga-aga kasi. Kinakabahan ako sa story today eh. Alam mo yung feeling ko, second day ko pa lang sa pagbabalik sa Heart to Heart. Parang feeling ko may matatanggap akong letter. Diyos ko dahil. Well, una sa lahat, no, sagutin muna natin yung tanong ni JD. Sabi niya, parang gusto ko siyang habulin, ayusin ang sa aming dalawa, kaya lang paano. Kahit ako hindi ko alam kung anong sagot dyan, kasi ang makakasagot lang yan, yung jowa mo o yung ex mo. Pangalawa, hahabulin mo. Ang tanong, gusto bang magpahabol? Oh no! Pangatlo, ano to, fun run? Ano to? Tatakbo, ganyan? Run for a cause? Yung cause na sana, kapag hinabol mo siya, sana balikan ka niya. Yan tayo eh. Alam mo ang isang tao, kung talagang mahal ka pa niyan, 'di ba? Kukontakin ka niyan kapag ka gusto pa niya. Pero kung ganyan na parang hindi na nagpaparamdam, totally binlock ka na, walang alam mo 'yon, walang palatandaan na i-unblock ka niya, siguro distansya muna tayo. Kasi mahirap din naman nakukulitin natin yung isang tao. Kung ayaw nga magpakulit ng isang tao, bakit natin kukulitin? Ang kulit mo rin Hindi totoo yun, diba? If we need to give yung space na hinihingi niya, irespeto natin yun. Ibigay natin yun. Again, kung talagang mahal ka ng tao, kahit hindi ka magmakaawa, kahit hindi mo siya habulin, babalik at babalik sa'yo yan. Diba? Ngayon, pwede kasing ang iniisip mo baka lang. Assuming lang ako ka-winner ha. Ang iniisip mo, nagkulang ka lang naman dahil nagpatong-patong ang problema mo. Naging cold yung conversation ninyo, pero kung tutuusin financially, 'di ba? Nakagraduate nga siya ng college nang dahil sa iyo. Parang kulang na lang, 'di ba? Hindi ba niya makita 'yon? Kasi aminin natin, hindi lang naman pera-pera ang labanan dito. 'Di ba? Sa pakikipagrelasyon, sige, siguro uubra yung iba kapag ka pinaandaran mo ng pera. 'Di ba? Kapag ka talagang wow, siksik, liglig at umaapaw, baka naman. Ito GCash number ko. Charot. 'Di ba? Baka kasi iniisip mo, uubra yung sapat na yung financial. 'Di ba? Baka yan ang magpabalik sa iyong ex-jowa. Pero hindi. Siguro ka-winner, this is a real example. Klarong example kaayo lagi ba? Na hindi lang pera-pera ang basehan para magstay ang isang tao sa'yo. Minsan, importante pa rin yung presence mo, yung nandyan ka physically, 'di ba? Yung nararamdaman niya, yung pagmamahal mo. Hindi yung i-deposit ko na lang yung pera sa iyo I love you. Diba? Iba pa rin yung may yakap, may assurance na talagang meron tayo. Although, lakas din naman maka-assurance no kapag ka may pera, di ba? Sinong hindi gusto makatanggap ng pera? No, hello. Hindi, basta iba yung financial aspect. Iba yung emotional aspect din. So, yun lang naman ang aking mema for today. Hindi ko nahahabaan pa. Kasi gusto ko rin bigyan ng pagkakataon ng ating mga ka-winner na makimema sa kwento mo, JD.